Hello mga kababayan, kasama niyo naman muli si Ka Eric sa isa na naman naming episode ng pag-present ng ating video analysis at video talakayan. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo saan mang panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik, panonood at pakikinig at pag-share at pag-promote ng ating mga video analysis at video talakayan. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag na naman itong pagmamaktul at pagdadamdam-damdam ni Marcos Jr. as if feeling victim siya ng marumi na environment ng social media, ng Facebook, ng mga TikTok, ng mga Reels, kung kaya bad trip siya, kung bakit bagsak na bagsak sa lahat halos ng public opinion survey ang kanyang trust and approval rating. So sini Marcos Jr. ang social media dahil puno daw ng fake news, puno daw ng mga lason ng kasinungalingan. Wow. Okay ka lang. Di ba kayo ang nagpapakalat ng libo-libong trolls na pinupunduhan nyo ng bilyon-bilyon na pondo mula sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino? Di po ba nabunyag itong recordings ni Claire Castro? Di umano na nais pa nga sana ito na ibunyag ni Senator Robin Padilla sa Senado dahil may conversation over the phone na kumakalat na pinagagalitan ni Claire Castro ang isa sa mga troll handler operators na pinupunduhan nila dahil lagapak na lagapak sa public opinion si Marcos. So di po ba inamin din ni Marcos noong 2022 pa nagme-maintain na siya ng mga trolls. Pag sinabing trolls, walang utak po ito. Ang gawain nito ay magpakalat ng basura. Fake news, kalokohan, katarantaduhan, at kabastusan at kabalbalan sa internet gamit ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok, at iba pa. Yan po ang trolls ni Marcos eh. May mga vloggers pa nga yan na pinupunduan, ano? Mga kababayan. At nagre-recruit yan ng mga tinatawag na bayaran na mga operators sa social media. Yun yung trolls, no? Tapos ituturo ni Marcos sa netizens, sa mga kritiko ng gobyerno at sa mga mamamayang Pilipino na nagtatakwil at nasusuklam sa kanya kung bakit bumabagsak ang kanyang trust and approval rating. Apektadong-apektado si Kulukoy, ano? Mga kababayan, kita nyo naman kung gaano ka-stress itong Kulukoy na si Marcos Jr., no? Biglang bumagsak ang kanyang pangangatawan, nangayayat, at kitang-kita naman na may iniinda o may pinagdadaanan na seryoso o critical illness. Ayaw lang aminin dahil nga natatakot na matatanggal sa kapangyarihan at mapapalitan siya ng isa na namang Duterte sa pamunuan. So, ano ba ang pinagmamaktul ni Marcos Jr.? Ano ba ang kanyang inaangal at pa-victim effect siya dito sa kunwari ay pagkalat di umano ng mga negatibong balita laban sa kanyang gobyerno sa social media, sa internet? Aba, disisihin niyang sarili niya kung bakit siya sinusuka at itinatakwil ng taong bayan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin niya inaamin na kahit booking na ang lahat ng ebidensya at dugtungang kriminal ng mga nangyari sa pangungulimbat at pandurubo sa kabanang bayan, lalo na ang 1.4 trillion pesos na pondo na ninakaw sa flood control projects na ito. Siya ang itinuturo na mastermind. Siya po at ang kanyang pinsan. Pero nagkukunwari at niloloko niya ang taong bayan at ang sarili niya, nuknuka ng pagkasinungaling. Yan nga ang tawag sa kanya ni Manong Chavit Singson. Nuknuka ng pagkasinungaling sapagkat iba ang kanyang mga sinasabi kung may mikropono at may mga telebisyon na nagsusubaybay sa kanyang mga pananalita, pero sa likod nito, iba din ang ginagawa pagkatapos. O ibig sabihin po, walang ibang dapat sisihin si Marcos kung bakit sumambulat ang iskandalo ng pagnanakaw at pangungurakot dahil kagagawan din nila ng kaswapangan ng kanyang pinsan. Di po ba? Bakit pumalag si Saldico
kay Marcos at kay Romualdez kasi hindi na niya kayang i-produce at pigain pa na mag-deliver pa ng 2 billion pesos per month bilang kota ni Marcos sa kanya. Kay Marcos alone, hindi pa kasama kay Romualdez. So hindi nakakayanin ni Saldi kung saan pa niya kukunin. Kaya nga nagdisenyo sila noon na pagkatapos nilang katayin at gawing sindikato ang budget, ay maghahanap si Saldico at mga sindikato na grupo nila ng contractors na magka-cash advance upang doon ibagsak ang nanakawin ng mga pera sapagkat madidelay ang process of payment niyan dahil may government procurement mechanism and may mga standards pa na susundan para hindi halatang halata na hinigop ng pondo, ika-cash advance sa mga kontraktor. Yan ang ginawa din ni Sandro Marcos. Yan din ang ginawa nila Romualdez kung bakit may mga ledger at may mga listahan ng mga pangalan ng kongresista at mga politiko at opisyal ng gobyerno sa kay Yusek Cabral. Ganon din po sa files ni ng mag-asawang Diskaya at even kay Saldico, mayroon siyang mga listahan kung sino-sino ang nasasangkot at nilalapitan nila para makapagpiga ng pondo para yung sugapa at swapang na uri ng panggobyerno ni Marcos at Romualdez matustusan. Mantakin mo 2 billion pesos per month ang kota kay Saldico at hindi pa kontento. Piniga at tinulak si Saldico over the edge na maghanap ng insertions na aabot ng 100 billion pesos at ipakash advance ang 25 billion pesos bilang kanyang kotong. At ang lahat ng ito ay nagaganap sa loob ng 3 taon, 2023, 2024, and 2025. At nang mabulgar ito, napagtanto at nakita ng taong bayan na hindi lahat mangyayari ang ganitong karumal-dumal, kasuklam-suklam, kasulas-sulasok na uri ng pagiging magnanakaw ng gobyerno laban sa kanyang mamamayan kung hindi ito pinasimunuan bilang mastermind ni Marcos Jr. So walang ibang sisisihin. Si Marcos, not the netizens, not the social media platforms, but himself sa kanyang pagiging gahaman niya, ng asawa niya, ng anak niya, na nasasangkot, pati pinsan niya itong lalo ng pinsan niyang Tambaluslos, na nasasangkot sa malawakang pandurubo at pagnanakaw sa isang sistematiko at malubha, organisado na uri ng korupsyon at pandarambong. That is the reason kung bakit nagagalit ang mayoriya ng mamamayang Pilipino. Itinatakwil at kinasusuklaman nila si Marcos Jr. Because Marcos Jr. is the real mastermind and criminal operator ng malakihan at napakalubha na nakawa na naganap sa gobyerno sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. And Marcos can never fool the people again. Hindi na niya mabubudol at maluloko ang taong bayan dahil nagkakaroon ng kaalaman at mga pagkamulat ang mamamayan sa mga nagaganap na ito sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan po ng sariling karanasan nila. Kaya pinagdidiskitahan ni Marcos ang mga mabilisan at malaganap na mga pag-share ng mga impormasyon sa internet, sa Facebook, sa Messenger, sapagkat mabilis po na naipapakalat ang mga pagbubunyag laban sa kanila na nagpapalakas din ng pagkakaroon ng focus na singilin at papanagutin si Marcos at si Romualdez sa kanilang karumal-dumal na krimen ng pandarambong sa mamamayang Pilipino. Pangalawa, itong pagmamaktol-maktol ni Marcos. Kasi nga may kumalat na mga videos na nagdudurog siya ng droga, di umano, at nakikipaglambutsingan sa isang male prostitute na in-interview ng isang vlogger sa Amerika, yung nagsiwalat nito na naging kliyente niya si Marcos at ang asawa nito sa mga group sex scandal sa Amerika. So kumalat po ang ganito sa social media. O bakit ka magagalit sa internet, sa social media?
ikaw din ang dapat magpaliwanag niyan. Bakit hindi mo habulin si Ding Chase, si Maharlika, upang sampahan ng kaso kung totoong wala silang hawak na ebidensya hinggil dito sa sinasabi nilang pag-i-expose sa iyong perverted sexual life, pagdudurog sa droga sa abroad, lalo na kahit presidente ka na. If these people like Miss Maharlika and Ding Chase are not on the side of truth and they are only doing manufacture propaganda, fake instigation of the people through fake materials, why not file cases against them so that they will be given the time to prove their case against you in proper court forum? Pero hindi eh. Ang pinagdiskitahan ni Marcos ay ang pagkagalit niya na mabilis daw na kumakalat sa internet, sa social media, ang mga lason ng kasinungalingan na tawag niya. Ikaw mismo ang pinakasentro ng lason ng kasinungalingan, hindi ang mamamayang Pilipino. Na the only way for them, sa mamamayang Pilipino, na maka-access ng impormasyon ay ang free access sa social media. Parang sinasabi mo na rin na yung galit-galitan at paghuhuramintado halos ni Rapi Tulfo sa Senado laban dito sa mga country representatives ng Facebook, ng Google at ng TikTok. So the way you are now, Marcos Jr., attacking the social media and its platform, lumalabas na parang ikaw din ang nagturo at nagtulak kay Rapi Tulfo na pumapil sa Senado upang mahiyain, atakihin at i-intimidate at i-bully ang mga representante ng Facebook, ng YouTube at ng TikTok dahil galit na galit ka na hindi ka nila pinoprotektahan. Bakit nila gagawin yun? You have the power to explain and implement yung mga tamang bagay na sa tingin mo ay kailangang may hustisya ang nangyayari sa iyo at sa pamilya mo na ipinapakalat sa internet nila Miss Maharlika at nila Ding Chase. Why are you not doing appropriate legal action instead na magmaktol ka, magmarites ka parang kagaya ni Claire Castro na pinagdidiskitahan ninyo ang social media? Kung kaya ganyan ang reaksyon ni Marcos Jr., siguro ang tanong ng taong bayan, baka totoo ang mga ini-expose nila Maharlika at Ding Chase, bakit hindi niya masagot at may paliwanag ito? You see? So kanino po nanggaling ang issue ng corruption, ng pandarambong ninyo, yung pangangatay sa budget? Hindi po yan sa netizen, hindi po yan sa social media. Kayo may kagagawan yan. Sumambulat at sumabog sa pagmumuka ninyong swapang at buaya ang pagkagahaman nyo. Dahil lumantad si Saldico, lumantad ang mga Diskaya, lumantad ang iba pang mga sindikato ninyo sa DPWH, like sila Yusek Cabral at Yusek Bernardo, and now, pati ang bagman runner ni Marcos, na nagngangalang Yusek Adrian Bersamin, dating undersecretary ito, ay nagkaroon na rin po ng realization na hindi na tama at tugma sa tamang pamumuno ng isang gobyerno ang ginagawa ni Marcos Jr. at isiniwalat niya na totoo na may nangyaring pagtanggap ng mga deliveries by the hundreds of billions of pesos in the last 3 years. Mga kababayan, na nandyan si Adrian Bersamin kay Marcos, ginawa niya itong runner, operator and birador sa mga katayan ng pera na kanilang kinokomisyon mula sa sindikato at pagnanakaw nila sa mga proyekto ng gobyerno. Kasalanan ba ng netizen kung bakit naibubulgar that you had several instructions of conversations and messages na na-save ni Ginoong Adrian Bersamin, at kaya nga nag-execute na siya ng affidavit o salaysay na kanyang susumpaan sapagkat alam niya kasumpa-sumpa ang mga ginawa mong kasalanan sa krimen, sa paglapastangan sa buong gobyerno, pag-abuso sa kapangyarihan mo upang palaganapin ang malawakang nakawan at durubuhan na nagaganap sa gobyerno mo. So bakit mo sisisihin, Marcos Jr., ang social media, ang Facebook, ang TikTok, ang Reel, at pati na ang YouTube,
kung bakit napaka-negatibo ng iyong persepsyon ng mamamayan, pananaw ng buong mundo, sapagkat ikaw din ang pinagmulan at pinag-ugatan ng kabulastugan at katarantaduhan sa gobyerno. Kaya bumabalik sa iyo. It's not about the social media, but it's about how you are embroiled. Paano ka nalulubog at nasasangkot sa mga iskandaluso na uri ng mga krimen, kagaya ng the biggest crime of plunder of the century na nangyari sa ilalim ng gobyerno mo. And of course, ang paglagapak ng ekonomiya, gumagapang upang mag-survive na lang tayo, sa kanino mo isisisi yan, Ginoong Marcos? Yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy na lumalagapak at dumadaos-dos at gumagapang ang trust and approval rating ni Marcos Jr. sapagkat nabibisto at nabubulgar ng mamamayang Pilipino ang uri ng gobyerno niya bilang sindikato. Lalo pa ngayon na mayroong lalabas at ilalantad na Adrian Bersamin Files at mukhang tatamaan dito ng malakas na pagyanig si Marcos Jr. kung bakit damage control na sila ngayon upang lamang mapigilan ang napakalaking impact ng pagkukumpirma ni dating Undersecretary Adrian Bersamin kung paano po kumubra si Marcos ng limpak-limpak na mga pera, bilyon-bilyon na ang nagdi-deliver grupo nila Saldico, mga deliveries mula sa Bureau of Customs na negosyo at iba pang kasindikatuhan sa gobyerno. Si Adrian Bersamin po ang isa sa mga bagman at liaison runner na ginamit ni Marcos para may cut out sa kanilang pagnanakaw. And now, sisisihin ni Marcos Jr. ang mga netizens, ang social media, kung bakit lumagapak siya sa mga survey na ito. At ang halos lahat ng survey firm ay nagkakaisa na talagang lugmok na lugmok ang bansa dahil sa kinasasangkutan na samot-saring issue at iskandalo ni Marcos at nila Romualdez. So it's not about the platform of YouTube or Facebook. It's about what you have done against the interest of the Filipino people by destroying your own government and your own country. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa atin pong YouTube channel na Ka-Eric Jeff Celis or Ka-Eric Celis YouTube channel at sa pag-follow sa ating Facebook account na Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. At sa gustong tumulong sa People's Advocacy Center na ating binuo at nagpapatuloy sa pagbibigay ng pagpapaliwanag sa mga mamamayan, ang Bangon Sambayanan People's Movement, ang atin pong GCash line na pwede kayo mag-send ng 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos is okay. What matters ay hindi ang pera, kung hindi ang inyong pagtanggap na suportahan kahit papaano sa maliliit na mga pagtulong ang Bangon Sambayanan People's Movement. Ang number po na ginagamit natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka-Eric, 0916-308-7710. Ayan. Mga kababayan, huwag nating kalimutan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. See you in the next video analysis. Maraming salamat po.